Aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kadugdan, pagkat ako'y nagagalak, nagpupuri sa may kapal. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba, pinararangalan, dinadakila. Pinasasalamatan ka namin sa buhay at kalakasan na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Puspusin mo kami ng iyong Espiritu upang magawa naming ibigin ka ng nararapat at sumunod sa iyo ng tapat. Sa pangalan at Espiritu ni Kristo. Amen. Mula po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, verse 1 to 4. Ganito po ang mababasa. Nagkatipon-tipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 7. Verse 4. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. Verse 5. There are different kinds of service, but the same Lord. Verse 6. There are different kinds of working, but in all of them and in every one it is the same God at work. Verse 7. Now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. At para naman po sa ating gospel reading, John chapter 7 verse 37 hanggang 39. Ganito po ang mababasa.
Sa kahuli-hulihan at pinakatatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso'y dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Ito ang salita ng Diyos. Katapat mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Ngunit pagsambay alay, bukas nun yun magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay alay, bukas nun yun magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin.
daloy ng tubig na nagbibigay buhay. Sabi ng Panginoon, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa aking natutunan, hindi ikamamatay ng tao ang hindi pagkain ng ilang araw basta umiinom ng tubig. Meron din akong mga tip na aking sinusunod sa pag-inom ng tubig to make the most of water consumption. Sabi doon, first thing in the morning, you should consume 2 full glasses of water. 30 minutes before each meal, you should drink 1 full glass of water to aid your body in digestion. 1 glass of water before taking a warm bath helps to naturally lower your blood pressure. Ako ay naniniwala na ang daloy ng tubig sa ating katawan ay nagbibigay buhay. Gayon din naman ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Diyos ay katulad ng tubig na nagbibigay buhay. Mula sa kanyang puso'y dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay buhay sa bawat mananampalataya ay patuloy na mararanasan at nagbubunga ng mabubuting gawa. Ang Espiritu ng Diyos ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Ang bawat mananampalataya ay tatanggap mula sa Diyos ng espiritual na kaloob upang magamit sa paglilingkod. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon. Iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. At iyon ay para sa ikabubuti ng lahat. Iyon ay patunay na nasa Kanya ang Espiritu. Kaya kahit saan ka mapunta, sa trabaho, sa munisipyo, sa social media, sa bahay niyo man, ang inyong gawain, ang inyong ginagawa ay patunay na kayo ay mananampalataya. Patunay na ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. Kahit ano pa ang inyong sitwasyon sa buhay, lalabas ang ebidensya. Lalabas ang ebidensya na ikaw ay mananampalataya ni Kristo. Kaya ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay ang espiritong kanilang patnubay ay darating. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, ng mga alagad at mga unang mananampalataya ay nagkatipon sa isang lugar. Dumating ang Espiritu Santo na ipinangakong tatanggapin ng bawat mananampalataya. Sabi ng mga talata, tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Napuno yung bahay na kinaroroonan nila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos. Nagsalita tungkol sa mabubuting bagay sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos.
Ang mga mananampalataya ay hindi mapipigilan ng lockdown para maipahayag ang kahangahangang gawa ng Diyos. Hindi maipipigil ng kasalukuyang sitwasyon ang mga mananampalataya. Hindi kayang pigilan upang ipahayag nila ang mabubuting gawa ng Diyos. Yung iba sa pamamagitan ng mga awit na ipapahayag nila ang mabubuting gawa ng Diyos, ang mga kahangahangang gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Yung sa pamamagitan ng mga awiting patunay na sila'y nananampalataya. Ito yung bumubukal sa kanilang puso, sa kanilang pananampalataya dahil sa Espiritong ipinagkaloob, dahil sa Espiritong tinanggap ng mga mananampalataya. Sabi nga sa ating binasa sa awit 104, 33 hanggang 34, aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan. Siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Ang awit ng aking puso, sana naman ikalugdan. At pagkat ako'y nagagalak, nagpupuri sa may kapalo. Yung kagalakang idinudulot ng Espiritu Santo, ng Espiritu ng Diyos ay ipinapahayag ng bawat mananampalataya. Ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mananampalataya ay parang tubig na dumadaloy. Hindi kayang pigilan yung tubig na dumadaloy. Hindi kayang pigilin. Kaya sa panahon ngayon, kahit walang mass gathering na nakasanayan nating church worship, nagpapatuloy ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng online worship. Nagpapatuloy, hindi tumitigil, hindi napipigilan sa pag-awit, hindi napipigilan sa pagpuri at pagsamba sa Diyos. Sapagkat ito ang laman ng kanyang puso, ito ang laman ng puso ng bawat mananampalataya. Ito ang laman ng kanyang pananampalataya. Ang sumasampalataya sa akin, sabi ng Panginoon, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy. Isang lalaki ang nag-iisip kung ano ang kanyang ibibigay na regalo sa kanyang girlfriend. Kaya tinanong niya ito at sinabi ng babae, gusto kong mag-business. Sana may magbigay sa akin ng pera para magamit kong puhunan. Yun ang aking gustong regalong matanggap. Naisip nung lalaki na maganda ang plano ng kanyang girlfriend, maganda ang minimiti, ang ninanais ng kanyang girlfriend. Kaya ginawa niya ito ng paraan. Ginawa niya ng paraan para maibigay ang kanyang kahilingan, ang kanyang pangangailangan ayon sa kanya. Pero naisip din ng lalaki na bukod sa pera na puhunan, kailangan din niya ng gabay ng Diyos. Kailangan niya ng salita ng Diyos. Kailangan niya ng patnubay ng Diyos. Kailangan niya ng magtuturo sa kanya kung paano patatakbuhin ng maayos ang kanyang buhay, hindi lang ang kanyang negosyo. Kaya't naisip niyang ilagay yung mga pera sa bawat pages ng Bible. Inipit niya yung pera, inipit niya doon sa Bible at kanyang ibinigay.
tila hindi naging masaya yung babae nung iabot sa kanya yung Bible. Hindi siya naging masaya sapagkat hindi niya alam na nasa loob ng Bible yung kailangan niya. Isang kabataan ang tinanong ko kung okay sa kanyang maging Bible reader para sa online worship. Bagamat hindi siya sigurado na kaya niyang gawin ito, sabi niya, sige po, susubukan ko. Matapos ang ilang paulit-ulit na pagbibideo, ay na-perfect din niya ito. At nasabi niya, Pastor, habang paulit-ulit kong binabasa ang Bible, na-realize ko, masaya palang magbasa ng Bible. Meron siyang kagalakang nadarama. Meron palang kagalakan, sabi niya, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Merong kagalakang ibinibigay ang Diyos. Sabi ng Panginoon, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang pag-anyaya ng Panginoon ay para sa lahat ng tao. Alam ng Panginoon kung ano ang ating pangangailangan. Alam ng Panginoon kung ano ang magdudulot sa iyo ng kabutihan. Nais ng Panginoon, tanggapin mo ang Espiritong nagbibigay buhay. Amen. Amen. Pagpapalayanan ko ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak ng bugtong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at iniling. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paglilito upang hukuman ang mga bubuhay at mga mamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng mga katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos, salamat sa pagpapadala ng iyong Espiritu, ang Espiritu ng nabubuhay na Kristo. Tulungan mo kaming maging tulad ng mga naunang alagad, matiyagang manalangin habang hinihintay ang iyong gabay at kapangyarihan. Punan mo ang aming mga puso at isipan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Nawa ang aming buhay ay maging saksi sa bawat taong aming makakasama, maging saksi, Panginoon, sa iyong biyaya at kaawaan. Inihahandog namin ang aming mga sarili, pati na rin ang mga kaloob na ito sa iyong mabubuting layunin sa mundong ito sa pamamagitan ng misyon ng aming iglesia. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong Espiritu, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. At ngayon, patuloy kong idinadalangin na puspusin kayo ng banal na Espiritu. Laging sumainyo ang kapayapaan, ang kagalakan, at ang pag-asang nagmumula sa Kanya. Sa inyo na mananampalataya, naway patuloy kayong lumakad sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen.